Ang kwentong tatalakayin natin ngayon sa video ito ay kung gaano nga ba kalakas si Neferpito ng Shimmer Ant at kung ano ang kanyang mga nin ability na ginagamit sa pakikipaglaban. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito kapag inyo nagustuhan. At huwag nyo na rin kalimutan na i-subscribe at hit the bell na para update kayo sa mga bagong video na i-upload natin. At gamitin na din natin ang comment section na nasa baba para alaman natin ang mga request nyo sa ating susunod na video. Subukan natin mag-upload ng 2 o 3 video kada linggo. Tara mga ka-hunter, umpisahan na natin. Si Neferpito ay isa sa mga royal guard ng hari ng Shimmer Ant. At maaaring nagtataka kayo kung ano nga ba talaga ang kasarian ni Neferpito. Kung siya nga ba talaga ay babae o lalaki. Pero sa tingin naman natin ay isa siyang babae ng Shimmer Ant. Ang kategorya ni Pito ay isa sa mga specialization na pwedeng gumamit ng magagandang mga kapangyarihan. Si Pito din ay isa sa mga rare non user. Dahil nang siya ay pinanganak bilang isang Shimmer Ant, ay nakakagamit na agad siya ng mga nin kahit hindi niya pa ito nalalaman o nadidiscover. Ano ang kapangyarihan ng nin nanimula kung paano buksan para lumabas ang aura sa kanyang katawan. Ang ganyang N ay hindi pangkaraniwang aura. Sa ibang hunter, bilog lamang at maliit na espasyo na kaya nilang masagap sa kanilang aura. Ang kay Pito naman ay malawak na naabot ng kanyang N. At ito ay hindi korteng bilog. Ang kanyang aura ay gumagalaw. At ito ang kinakatakutan ng mga hunter dahil hindi ito pangkaraniwan ang ability. Ang mga ability ni Pito ay lubang nakakatakot, lalo na ang kanyang Ren ability na pwedeng pumatay ng pangkaraniwang tao na hindi niya ginagamitan ng dahas. Pag-uusapan naman natin ang kanyang Hatsu ability na kung saan sa ibang hunter ay inaabot ito ng ilang taon upang makabisado nila ang kanilang kapangyarihan ng nin ability. Ang kay Pito naman ay hindi umabot ng 2 oras. Sa 2 oras na iyon ay nakapili na siya agad ng ability na bagay sa kanya at pwedeng-pwede sa pagiging specialization. Ang unang ability niya ay ang Dr. Blind. Ang abilidad na ito ay magpapalabas si Pito ng isang malaking manika na kayang sumalo sa kanya sa bawat damage na matatamo niya. At pinapalabas ito ni Pito sa kanyang buntot para ito gamitin sa kanyang paggagamot. Dahil ang kanyang kapangyarihan, ang Dr. Blind, ay kayang gamutin o kayang ayusin ang mga pinsala at maibalik sa kanila ang naputol na bahagi. Isa sa mga gamit ni Pito ang kanyang kapangyarihang ito noong ginamot niya si Komogi at hindi man lang umabot sa 1 oras na paggamot, meaning kahit anong uri pa ito ng damage o sakit, kaya itong ayusin ni Pito gamit lamang ang kanyang kapangyarihan niya na Dr. Blind. Ang pangalawa naman ay ang puppeteering. Ang kapangyarihang ito ni Pito ay nagmula sa illusion at manipulation ability. Ang puppeteering na ito ay nagmula kay Pito na isang malaking clown na may sinulid sa kanyang mga kamay na pwedeng kumontrol sa kanyang mga biktima. Nagsisimula itong gumalaw kapag may inutos si Pito kung anong gagawin sa kanyang mga kinokontrol. Sa pagkontrol nito ay kaya niyang palabasin ang combat skill ng biktima at pwede nila itong pagsalitain. At kaya niya rin palabasin ang kanilang mga sariling nin ability kahit sila ay patay na. Pero hindi nabanggit sa Hunter x Hunter kung ilang puppeteering ang kaya kontrolin ni Neferpito ng sabay-sabay. Pero alam naman natin na umabot sa 50 soldier ang kanyang ginamitan ng nin ability na puppeteering ng sabay-sabay. Nalalaman din ni Neferpito kapag ang kanyang puppeteer soldier ay natanggal ng control o naputol ang sinulid nito mula sa puppeteer. Dahil sa kagandahan ng nin ability ni Neferpito ay pwede niyang gamitin ito kahit ang kanyang kinokontrol ay nasa malayo o malapit man lang. Ang pangatlo naman kapangyarihan ni Neferpito ay ang Terapsosora. Ang kapangyarihan na ito ay hindi alam kung saan nagmula. Kung sa tingin ko, ka-hunter, ay galing ito sa pinagsama-samang manipulation, enhancement, emission at specialization. Upang ito ay magamit ni Neferpito, ang kanyang appearance naman ay isang malaking balerina na kulay itim na nasa likod ni Pito. Ang Terapsosora ay kapareho ng kanyang kapangyarihan
na puppeteer. Ang puppeteer ay isang puppet na ang kinokontrol lamang ay ang mga bangkay. Ang Terapsisora naman ay kaya niya kontrolin si Pito at palakasin ang Nen ability at lalo ang kanyang pakikipaglaban. Kapag nasa Terapsisora na siya na control, ang kanyang katawan ay kusa na itong gagalaw at ito'y pinapabilis ang kanyang mga galaw sa pakikipaglaban. At kahit patay na si Pito, ay nasa pakapangyarihan pa din siya ng Terapsisora na tapusin o patayin ang kanyang huling katunggali. Upang wakasan ang Terapsisora, kailangan durugin o paggutay-gutayin ang katawan ni Pito upang wala nang makontrol ang Terapsisora sa anong bahagi ni Pito. Ayun mga ka-hunter, hanggang dito na lamang po. Sa susunod na video natin ay about naman sa Dark Continent. Kaya sana wag niyo akong pagsawaan na suportahan sa aking mga ginagawa kong video. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, i-like and subscribe nyo na at huwag nyo na din kalimutan na hit the bell na din ang ating channel para update kayo sa mga bagong video na i-upload natin. At muli mga ka-hunter, ako po si Hunter Hisoka.